Hangga't hindi tayo tunay na natututo sa buhay, paulit-ulit lamang ang pagkakamali at ang mga pangit na dulot nito sa ating buhay. Ganito ang kasalanan na dapat nating mapagtagumpayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas. At ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay repetition. Ang hirap daw nating matuto, no? Kinakailangan paulit-ulit tayong magkamali para matuto. At minsan nga, kahit paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit pa rin na hindi natututo. Yun ang problema natin. Hirap matuto. Pero may mas mahirap doon, to unlearn is more difficult. Lalo na kung ang natutunan natin yung mali. Kung paano natin i-unlearn yung mga maling natutunan, it's more challenging. At kapag na-unlearn na natin, we need to relearn. At yun din ay isang mahirap na gawain. Mga kapatid, sa buhay natin, napakahalaga na tayo matuto. Kasi hanggat hindi tayo natututo, pwedeng paulit-ulit lang tayo sa ating pagkakamali. Alam nyo, ganyan yung addiction eh. Ano ba yung addiction? Sa simpleng pagpapaliwanag. Doing the same thing again and again and again, hoping for a different result. Diba? Ganun ang addict. Ginagawa niya ng paulit-ulit, kahit yun ang ginagawa niya, umaasa siyang may ibang resulta. Pero anong resulta? Ganun at ganun pa rin. Because you are doing the same thing again and again and again, don't expect a different result. Kung gusto mo ng ibang resulta, ibahin mo ang ginagawa mo. Ganun lang naman yun eh. Kaya nga dito sa ating gospel, narinig na natin para bang history repeats itself. Yung destruction of Jerusalem happened more than 500 years before the coming of Jesus. At ito yung mangyayari na naman. Kaya many years after, no, Jesus died at the year 33. And around 70, winasak na naman itong templo, itong Jerusalem. Para bang it's just a repetition. Actually, marami na ang nanakop at sumira sa bansang Israel.
At magpahanggang ngayon, nakikita natin na marami pa rin ang gustong dumurog sa bayang ito. Para bang history repeats itself. Hanggat hindi natututo, it's either tayo ang mawasak, tayo ang masira, o tayo ang makawasak at makasira. Ganyan naman ang kwento ng sangkatauhan. Hindi kasi agad tayo natututo. Madalas mahirap tayong matuto. At hindi lang yon. Kung may natutunan man tayo, madali naman tayong makalimot. Nakakalimutan agad natin yung mga natutunan natin, just like what we have learned from the pandemic. Ano ba yung mga essential sa buhay? Agad na natin nakalimutan yan. Pagkatapos ng pandemya, balik tayo sa dati nating ugali, sa dati nating gawi. May nagbago ba? Siguro konti, pero mas maraming bumalik sa dating ugali. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng itinuturo ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo that we have to learn, sometimes in difficult ways. Yung mga mahalagang lesson sa buhay, natututunan natin sa mahirap na pamamaraan. Minsan kinakailangan mong lumuhod at manikluhod. Kinakailangan mong umiyak. Kinakailangan mong magdusa at magtiis para lang matuto. But there is no other way kundi matuto. Kasi kung hindi tayo matututo, paulit-ulit lang tayo sa ating pagkakamali, sa ating kabiguan. At kapag nagkamali tayo ng paulit-ulit, minsan mas mahirap nang bumangon at tumayo at gusto mo na lamang manatili sa pagkakamaling iyon. Kaya nga mga kapatid, we need the Lord to cut the cycle, to cut the chain nitong mga paulit-ulit na ito. Para kang nasa Ferris wheel, di ba? Kapag nandun ka na sa paulit-ulit at paikot-ikot na buhay, hindi mo na alam kung paano ka lalabas. Kaya nga mga kapatid, ito yung biyaya na ating hilingin sa Kanya. Tulungan tayo na makalabas at magsimula ng pagbabago. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kami na ayusin at baguhin ang buhay namin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.